Yo, yo, yo! So, another day, another DIY. Destroy it yourself. Yeah. So, may ilalagay tayo. Alam niyo naman, nakaangat to. So, alam niyo na yung gagawin natin. Papalitan natin to. Bali, tinanggal ko na pala tong cover na to. Natanggal na yung screw. So, ano lang naman yan? 4 na screw. So, binaklasan natin yan para hindi na tayo magtagal sa video. Yan. Yan, binakasan. 4 lang naman yan. So, ginamitan lang natin yan para mabilis. Kasi mahaba eh. So, 4 na screw lang yan. So, binakasan natin yan. Yes. So, nabaklas na. Baklas na yan. So, bali, ang nilagay natin is ito. Yung, merong ano nito, merong clear. Pero, hindi clear yung lalagay natin. Lalagay natin yung smoke. Yan. So, sa dulo ng video, lalagay ko yung link. Or sa comment section, lalagay ko yung link nung binilang ko. Or ipop up ko na yung Facebook niya at saka yung TikTok niya. Yan. So ito, yung kinuha natin is smoke. Yes. So, mabilisan lang. Yan o, balot o. Oh. So, sila gumagawa nito, acrylic smoke. So, ano to, 3mm. Kapag clear ang kinuha nyo, 4mm yon, mas makapal. Ito kasi yung smoke, ano lang to, 3mm. Yung clear is 4mm. Tapos yung itong smoke, mas manipis siya. Kasi hindi pwedeng, 4mm din kasi aangat eh. Ewan ko kung bakit ganun. So, yun yung explanation niya, hindi raw pangit daw tingnan. Masyadong angat daw kapag 4mm, ginawang 4mm to. Kaya, naging 3mm na lang, mas manipis to. At saka mas mura, syempre. Yan, sa presyo niya, parang 500 to. 500 or 550. Tapos yung clear is like 700. So, papapo na lang din. Syempre, nakalagay euros. So, smoke. So, dito natin lalagay yan. Yan. So, pag nalagay natin yan, ngayon na yung magiging itsura. Tapos, ikakap natin ngayon to. So, yung screw na yan, may butas na yan. So, hindi na natin kailangan putasan yan kasi may butas na nga. So, dito, ikakap natin. Yes. Ikakap natin yan. So, kaya nakalabas tabi muna natin to. So, yung mga kasama pala ng acrylic smoke na yan, ito. Ito yung mailalagay natin. 4 na bolt. Tapos may spacer or yan, spacer niya, rubber. Tapos, mamaya pakita ko na lang. So, ito yung mga kasama. So, yan. So, bale, labas na natin si Inko. Si Inko. So, bale, butasan na natin. Ganito yung butas. Yan. Sagad. Hanggang dito. Tapos sagad dun sa dulo. Yun. Hanggang dito. Yan. So, gamitan natin ng Inko. Yan. Torque wrench to. Pero, syempre, may kasama ng syempre, lagyan muna natin yung ating baterya. Brushless na rin to. Yes. Uy, nakalak. Yan. Tapos, syempre, bumili tayo nito. Yan. Pambutas natin. Ito yung adapter din. Meron din tayo niyan para yun, magamit natin. Alright. Yan ang pambutas natin. Alright. Okay. Let's go. So, Inko. So, may pang pwedeng gamitin ito sa panggilid natin. 'Di ba? Sa bell natin. Ito yung pinanggagamit natin sa panggilid. At saka pwede natin gamitin pang drill. Siyempre ito pang bakal. Saka meron din tayong pang concrete. Yan. So ito muna gamitin natin. Butasan na natin yun. So palitan pala natin yung nito. Yung bala. Palitan tayo ng mas maiksi kasi yun nakalagay pa Inko. Yun nakalagay Inko, nakita nyo. Ayan. Gamitan tayo ng maiksi kasi baka tumama dun sa gas tank cover natin, yun, baka tumama eh. Sinapinan lang natin, yun, baka tamaan eh. So baka tamaan yung gas tank cover natin, bago pa naman yan, kaya gamitin lang natin ng maiksi. Yan, kasi mahaba yung isa eh. So malapit na tayo. Butas-butas lang. So ano na lang gagawin natin. So nabutasan naman na natin. Yan, konti na lang. Tapos sisinisin natin to.
Dapat yung drill nyo merong parang bilog yung pangkinis. So, ewan ko kung anong technique ng iba. So, ako ganito lang. Kanya-kanyang diskarte. Hanggang sa... Yun, napit na. Ayun, no? Kita nyo ba? Napit na matanggal. So, yan na. Kita nyo ba? May liwanag na ba? Oh, yun. Ang tibay ng plastic ng ADB na to ha. Talagang malleable siya, talagang ano, makunat. Yan. So, ngayon, kikinisin na lang natin. Yan. Tiyagaan talaga kasi ito. Kapag kasama yung installation pala, 700 or 750 na. Yun. Eh, kaso, ang layo kasi. Kaya advantage yung mga nasa Kawit. Kawit ba? Oh, Cavite. So, sila yung ano, yung malapit dun. So, tayo, pinadeliver lang natin. So, kinisin ko muna. So, dahil wala tayong pangkinis, wala kasi akong role na ano eh, yung pangliha para pangkinis. So, dito na naman tayo kay JJ Works. So, buti hanggang megawa sila dito, talagang ano, kahit gabi, pwede, dumayo. You know, JJ Works lang yan. Saka lang, dami nilang gawa ngayon, no? Especially sa mga electrical na motor. Madaling sila dito. Dito rin ako nagpagawa eh. Ayan. So, papakinis lang natin. Wala pa 5 minutes, 10 minutes to. So, 5 na lang. Konti na lang. Yun na. Oo, finish na, di ba? Wow. Lower na lang natin yan. So, yan, ililinisin na natin. So, syempre, kailangan bago natin ikabit yung acrylic, gamitan muna natin ng ano ng renewing plastic. Kasi ano yan kailangan malinis muna, papakintabin muna natin bago natin ilagay yung acrylic cover niya. Kasi nga para magmukhang bago naman yung mga gas na ano doon na ginrinder. Kasi mamumuti yan eh. So, ito yung magpapakintab, mawawala yung mga puti-puti na yan. Kaya, punasan muna natin para magmukhang bago. So, hanggang loob na yan para bagong-bago talaga tingnan. Yan. So, nakikita nyo naman, pinupunasan na nga natin yan para magmukhang bago. Yan. Yan. At saka mga sulok-sulok, kailangan punasan yan para kapag may nilagyan na natin ng ilaw yan, maganda na tingnan. So, yun lang. Tapos niyan, tsaka natin ikakabit yung acrylic cover. Yan. So, ganyan lang. So, ilagay ko lang yung link dyan sa comment section kung gusto nyo rin yung renewing plastic na to. Napakaganda nito. So, lahat ng plastic ng motor nyo, punasan nyo lang nito. Magiging mukhang bago na. At saka hindi siya madulas katulad ng iba. Kasi yung iba kasi madulas eh. Tsaka malagkit. Ito, mabango na. Tsaka, hindi pa siya malagkit. So, yun lang. So, ito na nga. Ilalagay na natin yung mga tornilyo. So, itong tornilyo na to, yung size na ito is 6 by 35. So, ilagay muna natin yung 4 na bolt na yan. So, may rubber na nga yan dyan para hindi magasgas yung acrylic natin, cover. Tapos, yung lahat naman yan, merong 4 na bolt na yan. Meron namang mga rubber yan na maliit. Tapos, sa likod, yan, sa ilalim, yung mahaba naman yung ilalagay natin dyan. So, medyo masikip lang siya. So, tsagain nyo lang din ipasok. Yan. So, okay na nga yan. Nilagay na nga natin. So, punasan nyo muna bago, bago ilapat dun sa cover mismo. Tsaka nyo itutornilyo yung nut niya sa ilalim. Yan, maganda siya. Tsaka talagang matibay yung rubber na yan. So, ilalagay na nga natin yan. Madali lang naman, kapag nabutasan nyo yan, madali na lang ilagay yung cover na yan. Kasi nga,
Yung pampatagal lang talaga yung pagbutas dyan. So, yan lang. So, tingnan natin yung resulta. Yan, o, di ba? Bilis lang. Nakabit na natin. So, yan na. So, lalagyan lang natin ng ano, ng tornilyo yan sa baba, yung nut niya. So, punasan muna natin yan. Yes. So, ito pwede yung palitan to. Palitan na ganyan, para mas maganda tingnan. O matchy-matchy, o kaya gold, o kaya red, violet, kung ano man. Tapos, lagyan natin ng ilaw syempre para ma-appreciate natin yung dun sa loob. So, bali ano, galing to sa mountain bike ko. Marami akong ganito. Pero order tayo ng waterproof na ganito, na 7 colors. So, ito, for the meantime, ito lang muna. Yan lang muna ilagay natin dyan kasi wala pa eh. So, yan ang itsura niya kapag may ilaw na. So, bale, ano yan, yung waterproof na ilaw, parating tayo. Masyadong malaki kasi ito yung pang mountain bike na to eh. So, pinakita ko lang kung ano itsura kapag mayroong ilaw. So, 7 colors yung in-order natin, kaya yan. Ayan ang So, yung itsura niya, pag may ilaw. So, yan. Alright. So yan, so hanggang dito na lang yung video natin. So sana nakatulong. Alright, enjoy DIY, destroy it yourself. Alright, bye! Ito rin yung isa sa modes niya. Yan. So yan. Tapos DIY, kayo nang bahala sa DIY na yan. Yan. Marami siyang modes. So yan na lang siguro yung mode natin. Hanap pa tayo. Yan. So, dito sa DIY. Ayan, yan na lang. So, ano pinintay nyo? 3 kilo basket, o naman, Steve. So, okay yan, ganyan. So, yan yung itsura niya. Diba? Ganda. Ano pinintay nyo? 3 kilo basket.